Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi po si General Torre. Hindi po si General Torre, hindi po si Secretary Mejaldea, hindi po itong doktor ni Duterte, hindi po si Duterte. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Kitty Duterte. Kasi mga kababayan, siya po ay nagtitrending ngayon sa social media. Unang-una, yung kanyang mga post dyan po sa kanyang Instagram. At pinapakita niya yung sitwasyon at yung pinagdaraanan ng kanilang pamilya dahil nga po sa pagdakip kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala dito sa dating Pangulo dyan po sa Dahig, dyan po sa Netherlands. So napakahabang drama po mga kababayan. Halos ilang oras din. Simula umaga nung paglapag ni former president dyan po sa NAIA, galing po ng Hong Kong, at yung pagdala kay dating Pangulong Duterte dyan po sa Villamor Air Base. At doon sa Villamor Air Base, ang dami pong dramang nangyari. Yung mga DDS po, yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, katulad ni Bongo, Philip Salvador, at yung isang Red Tagger, mga kababayan, ay nandun po para magbigay ng suporta. Matindi pa nga na ito, nagdala pa ng pizza si Bongo na hindi naman nakapasok. So, ang haba po mga kababayan, ilang oras din po yung dramang iyon. Hanggang umabot po ng gabi, etong mga abogado naman ay kanya-kanyang kilos, kanya-kanya pong gawa ng paraan para mapigilan ang pag-transfer kay Duterte dyan po sa Dahig, dyan po sa Netherlands, dyan po sa ICC. So, sila po ay nag-file ng petisyon para po mapigilan etong pagkilos sa mga pulis laban kay Duterte at pigilan itong si General Torre na ipatupad ang utos ng ICC dahil nga daw hindi naman daw tayo under jurisdiction ng ICC. So yun yung nila, yung ginawa nilang petisyon hanggang magpakalat na sila ng fake news. Yung isang senatoriable nila na isa ring abogado, sinabi meron na raw TRO, temporary restraining order. Pero wala naman pala kasi nagsalita po ang Supreme Court na nagsabi na nireject nila itong petisyon ni Duterte at ni De La Rosa. Pagkatapos nun ay ito na po. Ayaw sumakay ni Duterte sa aeroplano. Sa pilitan ng isinakay itong si Duterte dyan po sa aeroplano. Ito po yung, yung video na kung saan kinakausap po ni General Torre itong kampo ni Duterte. At nandyan po sa likod sa Codley etong si Kitty Duterte at minura po niya etong si General Torre. Kaya nag-trending po etong anak ni former president. Pakinggan natin, tingnan niyo mga kababayan, itong pagmumura ni Kitty Duterte. Sabihin niyo kung saan siya dalahin. Tangina ka. Ayan mga kababayan, sabihin niyo kung saan niyo dalhin tapos nagbura si Kitty Duterte. Hindi ko maintindihan kung hanggang ngayon ba dito sa mga oras ito hindi pa nila alam kung saan dadalhin. Tayo nga nanonood lang, alam natin kung saan siya dadalhin, di ba? Alam naman natin na dadalhin siya sa Dahig. Yan po sa ICC. Diyan sa penitentiary ng ICC. Pero ba't hindi nila alam? Ulitin natin mga kababayan. Sabihin niyo kung saan siya dalahin. Tangina ka. Ayan mga kababayan, di ba? So, medyo solid po yung yung mura. Kaya sabi rito mga kababayan, like father, like daughter. Kasi kung gaano katindi raw magmura itong si Duterte, ganun din katindi magmura itong kanyang anak na si Kitty Duterte. Kaya nga po nag-trending mga kababayan At ito po yung mas trending mga kababayan. Ayan po. Kumakalat po sa social media yung video ito na kung saan sinasabi po dyan na itong si Kitty Duterte ay gumagamit ng Mary Jane. Ayan mga kababayan. Meron din po si Yan Gasa. Itong si pambansang Marites. Mamaya bago natin basahin yan, panoorin muna natin itong video. Hindi ko ipi-play yung audio kasi baka makapiright tayo. Kasi po yan, music po yan. So, ito mga kababayan yung trending na kumakalat na video ngayon sa social media. Ayan po si Kitty Duterte. Ayan. Sa TikTok po ito
Ayan po. Alright. Into natin. Ito merong ano na to, merong caption na nakasulat ay good shit. Alam natin ang ibig sabihin yan di ba? Posible namang hindi alam ng iba yan. So, kung hindi nyo pa alam, i-search nyo na lang po kung ano ang ibig sabihin yan. Ayan. Okay. So, ito mga kababayan, November 1, 2024, nag-post po itong si Kitty Duterte at ang nakasulat dito sa kanyang caption, Wake and Bake, Happy Halloween. Ayan mga kababayan, Wake and Bake, Happy Halloween. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Wake and Bake? Tingnan ko na lang sa Google para baka sabihin, nag-iimbento tayo. Ito mga kababayan, Wake and Bake. What is Wake and Bake? Ayan mga kababayan, Ang Wake and Bake po is the act of practice of smoking marijuana immediately upon waking. So wake and bake, pagkagising ay magtitake agad ng Mary Jane. Ayan mga kababayan. Ayan po yung ibig sabihin ng wake and bake. Ayan po yung caption ni Kitty Duterte dito po sa kanyang video. Wake and Bake, Happy Halloween. Yan po ay November 1, 2024. Kaya itong mga kababayan, itong post po nakasulat dito, Kitty Duterte is an addict. Lord, forgive me, but I refuse to stay silent. Welcome to the thread. Ayan po yung sabi nung nag-post, this is for Kian. Si Kian po ay biktima po ng EJK. At para kay Kian de los Santos, ipinost po ng netizen itong video at ang caption niya ay Kitty Duterte is an addict. Lord forgive me but I refuse to stay silent. Welcome to the thread. Ayan. Wake and Bake. Happy Halloween. Ayan. Okay. So, November 26, 2024. November 25 pala. Sorry. November 25, 2024. So, last year. Crazy Weed. Ano ibig sabihin yan? Ayan po ay lugar na kung saan legal po ang paggamit ng Mary Jane. So, malamang at sa malamang sila po yung nagpunta dyan. Ano pa gagawin mo dyan? Alang mga mag-disco ka dyan. Kaya ka pupunta dyan dahil ikaw ay magtitake ng weed. Ayan crazy weed. O ikaw ay bibili. O ikaw ay magtitake. Kasi nga, kasi dito sa sa video, makikita natin na gumagamit ng Mary Jane itong si Kitty Duterte. Nakita nga natin November 1 Wake and Bake. 'Di ba? So, ayan mga kababayan. Bitches be baked. Ayan po yung ilan sa mga post ni Kitty Duterte. The one time I was baked at in public in Pampanga. So, ayan mga kababayan. Ibig sabihin, gumamit siya yan po sa Pampanga in public. Bake po Pag sinabing bake, yan po ginugel ko na po yan. Pag sinabing bake, ito po yung act or practice of smoking marijuana. Yung wake and bake, upon waking. Pero yung bake, kadalasan, yan po ay idinidikit dyan po sa Mary Jane. So, ayan mga kababayan. Good shit pare. Alright, so, ayan po yung lumalabas mga kababayan na compilation ng mga video si Kitty Duterte na kung saan nagpapakita na siya po ay gumagamit ng Mary Jane, mga kababayan. Ayan po. Kaya sabi ng nag-post, Kitty Duterte is an addict. Ayan po ngayon ang kumakalat sa social media. Sa Facebook, nakikita din natin yan. Pero nga po si Christian Albert Gasa, itong pambansang Marites. May sinabi siya rito, the youngest is a confirmed D user. Alam niyo na ibig sabihin ng D.
verified from multiple reliable sources with concrete evidences that we cannot upload due to legal consequences. So meron pa siya mga sinasabi, the father has nothing to do with it, the father has no idea at all. Hindi kaya alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung ginagawa ng kanyang anak? The elder siblings are blinded. They don't know that their youngest is a user. Talaga lang ba na hindi alam ng kanyang mga nakatatandang kapatid na itong ang youngest nila ay user? The actions of the youngest do not reflect the moral values of the family. Sabi mo lang yan, Christian Albert Gasa. Kasi marami rin video naglabasan at mga litrato na nakikita itong si Baste Duterte ay gumagamit din. Diba? Hindi na natin may tatago yan. Kalat na sa social media yan. Yung mga pictures dati, mga videos dati. The bad habit of the youngest doesn't reflect the principles of the father. A black sheep doesn't make the white ones black. Don't blame the siblings. Kanya-kanyang discard yan sila eh. Diba? The main character energy of the youngest comes from her youthfulness. D has nothing to do with it. Do not check the top comment. So, ayan po yung post ni Christian Albert Gasa. Nag-add siya ng post dito sa album na Niam Formation. Alright, so ito. Basahin lang natin ilang mga comments ng ating mga kababayan. Hindi ko na kaya yung hypocrisy niya. Kitty is a known drug user. Hindi lang dito sa Davao pero sa Manila din. Kasama niya lagi ang mga influencers, mga mayaman, mga basura. A slap in the face to the thousands who were framed and murdered because of her father. PRRD ordered the slaughter of poor Filipinos in the name of his war on drugs while his own daughter is an addict and defends him. Okay ba yan? Hindi niya tinatago at piniflex pa nga niya na high siya in public. Wala siyang pake. May dedicated highlight pa. When it's poor, it's shoot to kill. No mercy. When it's the rich, it's just another fun night and a few Instagram posts. For context, the receipts are from her dump account and kinumpay lang namin kasi we can't stay silent anymore. Alam namin yung totoong ugali niya, sinungaling, mata pobre, addict. We've held on to this for long, but I can't keep quiet na Jude. Ayan mga kababayan. So, marami pong post itong this is for Kian at this is for Kian. At ayun na nga mga kababayan, hindi niya napigilang mag-post at ilabas ang katotohanan tungkol dito kay Kitty Duterte na ayon sa kanya ay isa pong addict. Pero yung tatay niya ay nagpagurgor ng libo-libong mga sinasabing mga gumagamit ng illegal na droga. Pero yung anak niya, ayan mga kababayan, nakikita niyo naman, kayo na humusga kung siya ba ay gumagamit o hindi. So ilan po muna mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.